Sige, church. Honor po natin yung Lord sa buhay natin, sa kalagitnaan natin. Aba, Father Lord, muli po kami po ay nagpapasalamat. Wala naman po magiging okasyon kung hindi po ikaw ang sentro. Salamat, Lord, na umabot po kami sa pagkakataong ito. Lord, 21 years na po ang church dahil ikaw po ay mabuti, gaya po ng inaawit po namin kanina. Lord, patuloy po na tinataas po namin sa inyong gawain ito, God. Mangusap ka po. Let your spirit, God, your presence, Lord, hover around this place, oh God. And let your spirit of understanding, Lord, and of your wisdom, Lord, patuloy po na maranasan po namin sa umagang ito. Lord, ikaw lamang pong may tatas at wala na pong iba. Gamitin niyo lamang pong aking mga labi, Lord, upang maging daluyan po ng inyo pong salita. Pero Lord, lahat po ito ay para lamang po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, turuan niyo po kami na maranasan po namin, Lord, yung buhay na may kasiyahan, may kagalakan, may kapayapaan. Dahil ikaw po ang aming pong number one. Salamat po, O God. Pagpalain niyo rin po yung mga nasa live. Mararanasan din po nila, Lord, yung live na pagkilos mo po sa buhay nila. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Lord. Whew. Grabe yung kaba po. Thank you po, Lord. Kailan ba yung huli kong tayo dito? 2023. And it feels home talaga kapag ka nandito. Pero iba po yung pakiramdam pala ng mag-i-speak ka ng anniversary. Noong time po na na-receive ko po yung invitation through Messenger, napasta po talaga ako na hindi pa ako makapaniwala na, hala, bakit ako? Ganun po yung reaction ko eh. Pero mas nakakakaba po kapag hindi tayo sumunod sa Lord. Kaya ito po ay kaba na may kasama pong kagalakan. Thank you po, Lord. So sige po, hindi na po ako magtatagal. Sisimulan na natin to kasi medyo 40 slides po ito. Kanina po yung mga kasama ko sa sasakyan, sabi ko, bear with me kasi baka mabit natin si Doktora Eva. Joke lang po. Alam ko naman po na-miss nyo ko, di ba? Hindi nyo po ko tatimeran. Naipon pala lang 2 years no? Thank you po, Lord. Sige po, let's start. Nung time po na ako po ay naka-receive po ng mensahe na magiging speaker po ng 4th week, sabi ko, napakabuti ng Lord kasi nataon po ng 4th week. Kasi po holiday ng Friday. Sabi ko nga, thank you po, Lord, kasi may rest. May time talaga to really, mag-ano ka talaga, mag-aral. At saka, totoo po, nagwo-work na po kasi ako, thank you po, Lord, sa kabutihan po niya. Ang galing lang po ng Panginoon kasi doon nasa adjustment ka, ang Lord po talaga sobra pong haba ng grace niya. Para po talagang, hindi lang maitawid talagang makikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa bawat season ng buhay natin. Napakabuti po ng Lord. So, ito po yung binigay na tema. Sabi po dyan, multiplied harvest, preparing for union with the Word. Tapos mayroon po ditong nakalagay na a picture of marriage that leads to bearing much fruit. So hatiin po natin to sa 3 parte. Kung paano po siya nais ng Lord na ibahagi po sa inyo. Thank you po, Lord. Yan, sige po. Medyo mabilis lang po. Medyo mawawala ito mamaya kasi yung kaba ko doon pa. Pero praise God. Thank you po, Lord. Sige po, simulan po natin dun sa naka-highlight po ng dilaw. A picture of marriage. So dyan tayo magsimula. Ano nga ba ang marriage? Simulan muna natin. Alam na ninyo to. Nag-google naman ito. Let us check muna yung keyword na marriage. Pag sinabi po nating marriage, medyo lalapit po ako kasi malabo po pala yung salamin ko. In the Bible, marriage is a sacred, lifelong commitment established by God between one man and one woman. Kung mapapansin nyo, isa lang. One, malinaw. So dapat walang kahati. Amen po. So sabi dito, it unites the couple into one flesh. Again, isa. Amen? And serves as a reflection of God's love and Christ's relationship with the church. So, ang author po ng relationship ng marriage ay wala pong iba kundi ang Lord. Ito po ang kanyang heart, ang kanyang design, na ang tao po ay, kumbaga,
mapunta po sa marriage. Hindi man to yung physical marriage na meron kang partner, pero marriage with, sabi dito, or relationship with the church. The Christ and the church. So dalawa po yung kakapalooban natin. Sige po, baka matouch ko na yung marami ko pang sasabihin sa daldal ko. So sabi po dito, when we talk about marriage, sabi dyan, the Bible begins and ends with a wedding. Sino pong naniniwala dyan? Amen. Paano po ninyo nasabi yan, Pastora? Pasok po tayo, saan po ba nagsimula lahat? The first wedding in the Bible is the marriage of si Adan at si Eva. Nasa unang aklat po iyan ng Biblia. Saan po natin yan makikita? Sa Genesis. Amen po. Sabi po dito sa Genesis chapter 2 verse 18, when God created Adam, He said of Adam, and the Lord God said, it is not good for man should be alone, and I will make him a helper comparable to him. So hatiin po natin to sa dalawang parte. Medyo himayin po natin yun. Thank you po Lord, mas nabasa ko na. Sabi dito, it is not good for a man to be alone. Kung titingnan po natin dito, ang nakalagay po dyan ay, the Lord sees everything. Alam ng Lord kung ano yung sitwasyon mo, kapatid. Hindi kailangan ng CCTV. Ang Lord mismo ang CCTV. Bago pa man na-create yan, si Lord alam niya na yan, long time ago. So lahat ay nakikita ng Panginoon, what is good and bad for us. Kaya nga nasabi dun sa salita niya o sa kanyang verse na yan, nasabi, it is not good for man to be alone. So alam ng Lord what is good and what is bad for us. Napakabuti ng Lord. Amen. Hindi ba dapat pinagkakatiwalaan natin yun? Dahil ang Lord, alam niya kung ano yung makakabuti at makakasama sa atin. So sabi dito, He knows exactly what we need. And sa pangalawa po, sabi dito, I will make a helper comparable to Him. Pag sinabi nating helper, ang Hebrew word po niyan ay ezer. Sabi dyan, ang ezer po, it means strong partner or equal and fitting counterpart. Minsan po, lalo na kapag nasa season of waiting ka, nakaka-ezer po talaga maghintay. Nasabi ko rin po yan. Pero magtiwala po tayo na ang word na ezer ay hindi lang negative. Yan po pala ay galing sa Lord. Magandang salita yan. Amen. Merong ipadadalang helper. Hindi po ito kasambahay, ha? Sabi po dyan, it is equal. Pag sinabi nating equal, hindi mo servant. Hindi maglilingkod sa'yo. Hindi mo paglilingkuran. Ang sabi nito, itong helper na to, kung ano yung kulang sa'yo, siya ang magpupuno. Wow. Thank you po, Lord. Kung ano yung kahinaan mo, yun ang magiging kalakasan mo, siya ang magpupuno. At kung ano naman yung kahinaan niya, ikaw naman ang magpupuno kasi alam ng Lord. Amen. Kaya nasabi dyan, verse pa lang na unang-una, it is not good for man to be alone. Kasi alam ng Lord, you need a helper. Amen po. Napakabuti po ng Lord. We are designed to be in a deep connection. Kung paano pong pagkatapos ng preaching, bago po tayo mag-uwian, hindi pwedeng hindi tayo magkakaroon ng Jugs Go Connection. Amen. Kasi yun po ang design ng Lord. Whether you like it or not, connected ka. Amen po. Sabihin mo nga sa katabi mo, connected ka. Hindi man yan relationship, partnership. O ano pa man, ikaw ay connected, may dinudugtungan ka. Amen. At yun yung nais ng Lord na dugtungan mo, yung salita niya, lalakaran natin sa umagang ito. Amen po. Sige po, magpatuloy po tayo. Sabi po dito, and God created Eve for Adam. Therefore, a man shall leave his father and mother and join to his wife, and they shall become one flesh. Nabanggit din po natin yan kanina tungkol sa meaning po ng marriage, one flesh. Tama po. So sabi dito, from the beginning, God created man and woman to come together and become one flesh in marriage. A husband and his wife are no longer to live for themselves. Hindi na to kanya-kanya. Kasi sabi dito, kailangan na silang magtulungan for each other.
They become one flesh and they enter a covenantal union. Alam niyo po ba, karamihan po kasi ng, ma-share ko lang po ng kaunti-kunti lang, kasi marami pahaba pa eh. Ang karamihan po kasi ng ating mga kapatiran sa Bulacan ay puro po mga kabataan. Ito po talaga, sobrang gasgas po sa kanila to. Kumbaga sa yung pangganon, pangliha, ito wala na to, tapal na to sa kanila. Kailangan nating i-honor yung season of life. At dahil sila ay nag-aaral, maging faithful sila sa kanilang pag-aaral. Kaya to dinulot tong season na to, itong marriage eh. Kasi hindi po ito madali. Masarap ma-in love, pero hindi araw-araw in love ka. Pero ito po yung nakalagay dito, papasok tayo ng covenantal union. Ano po ba itong covenantal union na to? It is sacred. Sabi po dyan, it is sacred, it is a lifelong commitment. Bound by a solemn vow or promise made before God. So yung dalawang tao po, sila po ay nag-i-exchange po ng kanilang pangako sa isa't isa sa harapan po ng Diyos. Amen po. Ginagawa po nila yon, prioritizing what? Selfless love. Hindi na para sa iyo, para na sa Kanya. Kasama na siya sa pangarap mo. Sa ibang term pa, siya na ang pangarap mo. Kaya pala tayo nakapula. In love tayo. Thank you po, Lord. Kasama din po dyan yung sacrifice. Meron at meron po talagang mawawala sa'yo. Palalagpasin mo, ibibigay mo. Bakit? Nandun po yung pag-ibig. And permanent fidelity over personal convenience. Loyalty. Kaya po sinabi, one man, one woman. Amen? Kasi po, dapat isa lang. Bawal lang may kasalo. Kayo lang. Yun po ang design ng Lord. Fidelity. The first wedding was a physical picture of marriage God authored and blessed. Galing po ng Lord kasi nung time po na nagkaroon po ng marriage sa Bible, si Adan at si Eva, kasunod po kagad nun yung blessing. Ano po yun? Multiplication. Amen. Ganun po ang design ng Lord. Kapag kagaling po sa Kanya, pag siya ang author, tsak mo kapatid, may pagpapala yun. Kapag inonor mo yung Lord doon sa ginagawa mo, Lord, ito po'y para sa'yo. Lord, samahan niyo po ako dito. Lord, ito po ba yung nais niyo? Pero kapag outside sa will ng Lord, huwag ka na magtaka kung nahihirapan ka. Amen po. Yung wedding po na yun, nagdala po yun kay Adan at Eva para pagpalain sila ng Lord. Kahit nagkasala, nandun pa rin po yung pagkilos ng Panginoon at yung pagpapala niya. Kaya nga po yung lahi hanggang dito eh. Amen. Pakilingon nga po yung katabi nyo. Amen. Napagpala ka ba? Thank you po, Lord. Sige po, magpatuloy po tayo. The most awaited wedding in the Bible, ito po yun. Hindi na po yung physical na wedding yung pinag-usapan naman natin ngayon. Yung another part. It is the marriage of Christ and the church. Ikaw yun, kapatid. Ikaw yun. Amen po. Sabi po dito, basahin lang po natin sa Ephesians chapter 5, 31-32, for this season, a man shall leave his father and mother, and join to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Kung kanina po ang pinag-uusapan natin is about the husband and wife, ito po ang tinutukoy dito is about the partnership of Christ and the church. Sabi dito, it is to describe one flesh, covenantal union ng man at woman na hindi lang physical. Pero ini-illustrate yung connection, relationship. Hindi lang dapat babae at lalaki. Pwede po kasing mag-fail ang relationship kung wala po ang Lord. So dapat makita mo, you are also growing sa relationship mo sa Lord bilang bride at siya ang groom. Amen po.
Sabi dito, this gives us a picture of covenantal union. Marriage is not simply two people living in the same house. It is joining of lives. Fruitfulness flows from the relationship and union. Nabanggit na rin po to ni Pastor Biboy nung first week. Sabi kong, hala, paano kaya to? Pero sige, okay lang. Sabi nga ni Doktora Eva, yun naman ang pag-uusapan natin, Bible talaga eh. So ulit-ulit yan. At dahil nauulit, ibig sabihin, mahalaga. Thank you po, Lord. So kung malalim po yung relationship, asahan niyo po, meron po talagang bunga. Kung wala kasing relasyon, kung hindi malalim yung relasyon, huwag ka maghanap ng bunga. Kasi mababaw lang. Pero if there is union, asahan mo po, magugulat ka na lang. Meron at meron po talagang bunga na makikita. Amen po. Sige po, magpatuloy tayo. In the spiritual sense, the word is not meant to remain as mere knowledge. Sa atin po bilang mga anak ng Lord, hindi lang dapat sa atin po maging knowledge, head knowledge po yung salita ng Diyos. Dapat po na isa sa pamuhay natin. We receive it, tinanggap mo, kaya ka nga nakaupo dyan. You believe, may faith na tanim, and you abide in it, yayakapin mo, hindi mo pa kakawalan. Sa akin to. Amen. Naniniwala ako, binigay na to ng Lord. You abide in it and you allow it to shape your entire life. Kapatid, kung walang nagbago, kung walang magbabago, dun ka magtaka. Kaya magtatanong yung Lord nasan yung bunga? Are you with me? Kasi dapat may nakikita. Dapat evident. Parang sa estudyante lang yan. Kung nag-aral ng mabuti, ano ang bunga? 2 weeks walang pasok. Yung mga teacher, ang lulungkot. Hala, grabe talaga, walang pasok. Nagpapapray pa, pastora. Bakit walang pasok? Nakakalungkot. Yung mga bata naman sa Bulacan, ang sasaya. Thank you po, Lord. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi po pinag-pray po talaga namin na umangat yung Angat Dam. Napakabuti po ng Panginoon. Kasi ang totoo po, may share ko lang po ulit, may yung dalawa po kasing co-teacher ni Pastor Elias, bumisita sa bahay. Tapos, bonding fellowship, nagpa-pray po, nagpa-bless po ng kanyang motor. Tapos nabanggit niya out of nowhere na, sabi niya bigla, Pastora, pag-pray naman natin yung Angat Dam. Sabi ko, bakit anong meron? Hindi pa po nababalita sa news, pero nagpunta na po pala sila doon, as in mud na, putik na. Kami po kasi yung unang naapektuhan, dahil palagi po talaga kaming walang tubig sa Bulacan. May mga pagkakataon po na talagang Thursday, wala ng tubig, Sabado, wisik-wisik na lang, kailangan talaga may wipes kami. Pagdating lang, kaya kailangan may paper plate din. Mahirap po yung tubig sa amin. Pero mabuti po yung Lord, hindi kami nade-define ng tubig. Taste yan. Kayang ilaban yan. Thank you po, Lord. Pero yun po yung katotohanan po sa amin sa Bulacan. So nung time na i-share niya yun, binaba ko po kagad yun sa mga kapatiran po natin. Pag-pray natin yung Angat Dam. Napakabuti po ng Lord kung paano po shinare po ni Doktora Eva na sa Norsagaray po talaga. Ang galing po ng Lord na paano na-collate na, dito lang kayo dito kayo mag-PTA meeting. Amen? Kasi bakit po, once you receive it, you believe it, you abide in it, you allow it to happen. Amen? Kasi there is connection. There is union with the Word. At hayaan mong matapakan mo, malakaran mo yung salita na nakikita mo manifesting sa harapan mo. Amen po. Sige po, magpatuloy po tayo. Kanina po, nagsimula po tayo sa ano po yung first marriage. Sabi natin, the Bible starts and ends with marriage. Ano po yung end with the marriage po ng Biblia? Saan po natin yan makikita? Kung kanina po sa book of Genesis, syempre po saan po natin yan makikita? Sa last po na book ng Biblia, which is sa book of Revelation.
So sabi po dito, now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men." Ito po tayo papasok, pag-aaralan po natin ito. And He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with men and be their God. Hindi man po natin na-witness yung first marriage. Thank you po Lord, nabasa natin, na-picture out natin. Mararanasan mo rin yung sarili mong marriage. Pero ngayon, pasukan po natin kung anong klase ng marriage yung nais po ng Lord na palakaran sa atin. Amen po. Shinare po ni Pastor Biboy nung first week na we're not just going to talk about the wedding kasi it's a one-day event. Pero ang totoo po kasi talaga, ang totoong buhay, ang totoong laban, hindi po dun sa wedding. Yung the day after. Kasi bakit? Ubus na pera. Nakatulog na ng maayos. Kayo na lang dalawa. Nandun ang totoong laban. So tingnan po natin, paano po nais ng Lord na tayo po ay pumasok dun sa marriage na yon? Are you with me? Sige, tingnan po natin. Sorry po pinapawisan talaga ako. This is where eternal life is going, a marriage between Jesus Christ and His bride, the church. Kapatid, meron pang isang marriage or wedding na naghihintay sa atin. And it is you. Ikaw mismo ang invited doon. Are you with me? Ikaw yung bride, ikaw yung church, at yung groom naghihintay sa atin. At yun yung ating pag-aaralan. Sabi dito, dagdag ko lang po, na-bless po ko dito sa Revelations 19 verse 22. Blessed are those who are invited in the wedding supper of the Lamb. Tapos naalala ko po, sinend po kasi nila nung kapatid ko yung invitation from our King. Sabi ko, wow, sakto. Thank you po, Lord. Sabi po dito, blessed are those who are invited. Kapatid, iniimbitahan ka pa lang, pinagpala ka na. Amen? Grabe po invitation pa lang yung inabot, pero kasabay nun blessing na. Hindi ka pa nag-yes. Tinanggap mo pa lang, pero ang promise na ng Lord, blessing. Amen? So church, tanggapin mo. Sabi ko nga, ang galing kasi there's an invitation from our King. Sabi ko, wow, thank you po Lord kasi kahit nasa Bulacan na po ako, kasama ko dun sa invitation. Amen. Thank you po Lord. Hindi siya aksidente. Sabi ko, wow. Hindi mahalata masaya ako. So sige po, pasok po tayo sa pangalawa naman. Preparing for union with the Word. Kanina na picture out natin yung marriage So dahil alam na natin yung marriage, na merong physical and then the spiritual marriage that awaits us, ngayon naman we need to prepare for that union. And yung marriage na yun, it has something to do with our relationship with God. Kaya nga, union with the Word. So tingnan po natin, pasok po tayo. Ano po yung ating keyword niyan? Preparation. When we say preparation, ano po yan? It is the action, the process, or state of making something ready in advance. Maghahanda ka na, such as planning, studying, and gathering resources. Parang ganito lang yan. Kapag may okasyon po, pag may commitment ka, anong ginagawa mo? Kung may pupuntahan ka, paano ka naghahanda? May share ko po yung personal kong preparation. So, nung ako po ay na-invite, sabi po sa chat ni Pastora Joanne, wait lang daw for further announcement. Tapos nung nalaman na po yung color, sabi ko, hala, lahat kasi ng mga damit ko luma na. So thank you po Lord kasi may trabaho na ako. Makakabili ako ng damit. At ito po yung nakakatuwa. Sinamahan po ko ng kapatid ko pumunta doon. Tapos, di syempre, excited ka nagpe-prepare ka Araw-araw po may parcel sa bahay. Nagre-reklamo po yung isa kong kapatid na,
Ate, palagi na lang may parcel, puro sa'yo. Sabi ko, pagbigyan nyo na ako, halos 3 taon akong hindi nagka-parcel. Kasi po, well, let's really be honest, wala naman po masama, glory to God. Nung panahon po kasi na walang trabaho, you're living by your means. By how the Lord blessed you with these finances, at kailangan talaga, you need to be wise. So, hindi pwedeng may wants ka lang. Hindi yan kasama, dapat yung need. Eh ngayon, thank you po Lord, may bonus na. Thank you po Lord, may wants na, may bago po akong pantalon. Thank you po Lord. may regalo pa, napakabuti po ng Lord. Nakakatawa nga po kasi, medyo personal, sige, okay lang yan. Yung pantalon ko po kasi talaga 3 lang. Eh hindi naman ako umaalis, so okay lang. Eh di syempre po nagtatrabaho na. Sabi ko, Lord, okay na to, at least may palitan. Eh yung isa, na ano na dito, nabutas na. Kasi nga, syempre matagal na. Sabi ko, hala Lord, bumigay na, 2 na lang. Paano to? Eh, sakto po to, may bago. Sabi ko, wow, thank you po Lord, 3 na ulit. I'm sharing this, bakit po mga kapatid? Kasi part of preparation. Kapag alam mo na may something ka na excited ka na gawin, na alam mo may nilook forward ka, magre-ready ka eh. Parang gaya na nga lang po lang sa wedding eh. Magpapapayat ka, magdi-dream ka ng maganda, kung ano yung best, yun yung gusto mo. Nung time po na kinasal po kami, nagpapayat po ako, hindi po talaga nasara. Sabi po ng mga kapatid ko, paano yan, sisirain natin yung wedding gown mo sa sa araw na yon? Sabi ko, di yan kaya ng Lord. Kabutihan po ng Lord, nasara naman. Pero huwag yun na po hanapin ngayon. Wala, hindi na rin talaga yun. Sa braso pa lang, hindi na kaya. Pero yun po, mabalik tayo. Nagpi-prepare tayo. Parang kagaya po ngayon, nang binabaan ng kulay. Lahat po tayo nandun eh, nakapaloob eh. Bakit? Excited ka eh. Alam mo kasi sa sarili mo, invited ka. Amen. Kaya maghahanda at maghahanda ka. Sabi po dito, preparation speaks intimacy. Di ka naman magpe-prepare kung yung bagay na yun, hindi yun mahalaga sa'yo. Amen. Kung hindi yun importante. Parang pag-chat lang yun, pag-smart, pagka-bill, tsaka na. Pero pagka alam mong importante po yung invitation, i-honor mo, paghahandaan mo. Amen po. Thank you po, Lord. Patuloy po tayo. You are excited and looking forward for that thing or that event to come. Gaya po ng araw na to. Ilang araw na po akong kinakabahan. Parang nang wow lang po. Grabe po yun talagang kaba ko. Sabi ko, Lord, first time ko pong magsasalita sa 200 katao. Parang I really feel so small. Pero dahil lang Lord po ang tumawag, hindi po tayo pwedeng tumanggi. Pero talaga pong nanginginig po talaga ako nun. Pero ang galing lang po ng Lord kasi po talagang kumilos po siya. Praise God. Tapos sabi ko nga, hindi pa po ko nakaka-move on, Lord. Bakit po? Pero hindi ka naman pwedeng magreklamo eh. Hindi ito reklamo, kundi, Lord, salamat po. Kasi nandun po yung opportunity. Thank you po, Lord. So, yun. Sabi dito, same with the Word of God. Gaano ba tayo ka-excited na mas makilala pa yung Panginoon? Lalo na po ngayon, we are celebrating our 21st. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Kami po, magfo 4 years. Wala pa po yun sa fraction ng 21. Pero kami po, nararanasan na namin yung kabutihan ng Lord. How much more po ang church ng QC? Amen. Ganun po kabuti yung Lord na pinaglilingkuran natin. Gaano tayo ka-excited? Na hindi ka lang dapat kasama sa kwento. Dapat ikaw din mismo nararanasan yung kwento. Amen. Sige po, magpatuloy tayo. Dami ko lang sinabi. Sabi dito, union with the word speaks intimacy. Kagaya nga po ng pinag-uusapan natin. In the beginning, pasok po tayo sa John 1 verse 1. Sabi ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diyan pa lang po makikita natin yung Word, nasa sumula na, sinabi na. Pero yung salitang yun, hanggang ngayon nakikita at nararanasan natin. At hanggang dulo yung salita na yun at yun pa rin yung kikilos. Bakit? Sino po ba yung mismong salita? Yung Diyos. Amen po.
At yung word na yun na nirelease pa lang nung from the beginning, the Lord is intimate to bless us. Imagine niyo po, bago po nalikha ang tao, niready na muna ng Lord lahat. Amen. Despite knowing that yung una pong tao nagkasala, niready pa rin ng Lord yung pagtanggap na pumatay ng hayop. Ayan yung kulay natin, oh. Yan po yung nagsimbolo para po sa kalinisan. Na lahat pa rin po niready ng Lord. That is the union with the word na merong intimacy. Bakit? Merong pag-ibig. Amen. Hindi ka naman magiging intentional to union, to unite with that person kung walang pag-ibig. Tama po. Ganun po yung ginawa sa atin ng salita ng Diyos. The word is not merely information lang, head knowledge, pero yung salita po na yun, nakita po natin, nararanasan po natin, at hanggang ngayon po kumikilos. Sabi dito, Christ is the living word. Amen. Buti po ang Lord. Kasi po yung salita po mismo ng Lord hanggang ngayon, nandito po. Si Kristo po iyon. Preparing for union with the word means preparing ourselves to abide in Christ. Dahil po tayo ay nasa marriage, hindi na po dun sa first man, ang ating pong pakakasalan ay ang ating bridegroom. Sino po yun? Si Jesus. So kailangan po nating makita na siya ang living word. Amen po. Sino po naniniwala na Lord po ang living word? John 3:16 pa lang, nandun na po ang kapahayagan. At ang totoo po, yung pagsulod natin sa Kanya, yung pagiging intentional natin sa relationship natin sa Kanya, hindi naman po tayo malulugi. Amen po. Grabe po yung benefit kapag ka po yung ating pong Lord ang ating inuna po sa buhay natin. Gusto ko lang din po idagdag dito, gaano mo mga ba talaga kamahal si Lord? Kanina na-bless po ako sa worship. Sabi ko, hala. Sabi ko, wow, yung pag-pour ng oil, kung gaano mo kamahal yung Lord. Wow, wala na, na-blown away na ako. Sabi ko pa naman, medyo nag-blush on ako ngayon. Buti na lang, hindi ako ganon. Blush on lang. Kung hindi, wala na. Gaano ba natin kamahal ang Lord? Na even si Peter po, tinanong po siya ng Lord 3 beses. Lalo na po pagkababae, minsan pagbabae, mahal mo pa ako? Yung lalaki mapipikon, oo nga, mahal mo ba talaga ako? Minsan nagkakagano, sige, hindi kayo makarelate. O yung mga may asawa na lang. Joke lang po. Pero yun, dumarating sa punto na kailangan mo kasi ng assurance. Pero yung assurance na yun, hindi lang dapat sa word natatapos, dapat may action. Amen. Yung union po natin with the word, hindi lang dapat salita, Lord, I love you. Pero dapat meron pong expression. Meron pong action na ipapakita. Amen po. Sige po, magpatuloy po tayo. Preparing for union with the word requires us to allow God to deal with these things. Ang totoo po, kapag hinayaan po natin, kapag ka po pinahintulutan po natin na kumilos yung salita ng Diyos sa buhay natin, marami po talagang babasagin. Unang-una po, yung hardness ng puso. Ito po yung number 1 na chinecheck sa atin ng Lord eh. Kasi ang puso po ay deceitful. Baka po hanggang ngayon, meron pa rin pong unforgiveness. Baka po hanggang ngayon, meron pa ring hatred, hindi mo lang namamalayan. Baka hanggang ngayon, meron pa ring hindi healed sa heart mo. Kasi ang totoo po, church, magiging hadlang po yan para makapenetrate po yung word ng Lord sa'yo. Kaya pala sinabi ng Lord, forgive 70 times 7. Kasi ang totoo, mahirap po magpatawad. Pero pinatawad ka lang din naman eh. Naranasan ko po to personally. Ang hirap po magbit-bit. Bukod sa mabigat ka na nga physically, mabigat pa to. E di doble kara ng bit-bit mo, di ba? You need to let it go, church. Hindi makaka-penetrate yung word kung merong nakaharang.
We need to tear down the walls. Hindi lalapag yung blessing kung ikaw mismo ayaw mo magpagiba. Next po. Distractions. Halos 2 linggo walang pasok. Natanong ko to sa mga kabataan po eh. Kumusta ang inyong 2 weeks na walang pasok? Anong pinagagawa nyo? Saan na lagi ang mga kamay, ang mga mata, ang mga bibig? Kapag ito po personal ko rin pong experience. Siyempre po nung wala kang trabaho, yung pong life with the Lord maayos. Let's say, nakakapag-devotion ka ng maayos, nakakapag-worship ka kasi marami ka pong oras. Pero nagtrabaho ka na, bug, challenge. Ang pasok ko po ay 8 to 5. So yung bangon mo, ang worship mo na sa biyahe na habang nakamove it ka. Naranasan niyo po ba yun? Ako po nararanasan ko yun, hindi po ako magsisinungaling. At ang minsan nakakatawa pa, kahit saan naman pong lugar tayo, kapag hinipo ka ng Lord, wala kang magagawa eh. So dahil kasi po sa work po kasi, nag-move it pa ako papasok, ayoko po kasing mag-commute kasi ayoko pong maging stress tab model kapag dating ko ng office. Gusto ko medyo fresh pa ako. Pag uwi, okay lang kasi matutulog ka naman na. So, pasok po ako, nag-headset lang ako, nag-worship ako. May mga pagkakataon po talaga, hindi mo mapipigilan, naiiyak ka. Kasi kahit lang nakaupo ka doon, nafe-feel mo yung presence ng Lord eh. Lalo na po nung day 1 ko, sabi ko, Lord, bakit from Bulacan to BGC, B to B? So, talagang umiiyak ako noon. Tapos yung Lord, nag-worship po ako na, hala Lord, ano ba to? Bakit? Hindi mo po talaga makontain yung kabutihan ng Lord eh. Kahit saan po talaga mangungusap at mangungusap siya eh. Distraction. Hindi ko po sinasabing distraction yung trabaho Time management. Nagkaroon ng opportunity na pwede kang pumasok ng early kasi may carpool. Yung katrabaho ko, ay wow, thank you Lord. I'm one hour earlier than my shift. Thank you po Lord. Huwag po nating hayaan na may manakaw po sa union natin sa Lord, sa Word. So ano po ba yung mga distraction nyo? Yan po ba yung pag nag-scroll ka sa Facebook, tas merong mala nobela na 1 hour, 30 minutes na isi-search mo sa TikTok, sa Instagram na sinusundan mo. Yan ba yung mga distraction na dapat may gagawin ka? O sige, hindi kayo nakaka-relate, ako lang. Meron po kasi ako nakita 1 hour, pagtingin ko, ang pogi ng lalaki. Pagtingin ko 54 minutes, ayoko na, mas pogi asawa ko dito. Anyway po yun, superficial faith. Ano po ito? Ito po yung hanggang ngayon, kumusta na po ba yung ating pananampalataya? Nakakulong ka pa rin ba dun sa past glory mo? O hanggang ngayon takot ka na, ay, natatakot ako mag-commit sa Lord. Baka hanggang ngayon, ikaw po ay hindi Filipino citizen. Ang iyong pong address ay Zimbabwe. Kasi Zimbabwe lang. Kapatid, ang lahat po ay may lugar po sa Lord. Tayo po ay isang katawan. Lahat po tayo may function. Kaya wag mong ilimit yung sarili mo na uuwi ka lang makikinig. May pinagagawa ang Lord at may magagawa ka para sa Lord. Amen po. So wag po nating hayaan maging superficial lang yung faith natin. Ang alam ko na yan. Nabasa ko na yan eh. Hanggang ganun lang. Pero hindi na isa sa pamuhay. Hindi po nalulugod ang Lord doon. Lagi po nating alalahanin, nandito na po tayo sa season na ang Lord po ay hinihiwalay na ang tupa at ang kambing. Amen. Nawa matagpuan po tayo ng Lord na nandun po sa sheep pen. Hindi po sa takot po maligo. At ang sasabihin ay pangalan ng aking pamangkin, meh. Joke lang po. Yun. So, next po. Masyado pa ito marami. Worldly desires. Baka po ito po yung nagiging hadlang din po. Kasi may mga nais ka. Siguro po it's better din po tanungin natin yung Lord, Lord, ito po ba'y kalooban mo?
Nawa ma-honor po natin yung Lord sa lahat ng atin pong ginagawa. Amen po. And last po dito sabi ito, anything that prevents spiritual roots from developing. Ikaw mismo yung pumapatay ng ugat para lumago ka eh. Kapatid, ikaw nakakaalam niyan, hindi ako. Kailangan mong saliksikin yung puso mo, yung buhay mo. Kasi hindi po magpo-progress yung relationship natin sa Lord kung may nakaharang. Amen po. Kung may nakabara, hindi po dadaloy ang pagpapala. Kailangan pong maalis yung bara na yon. Ito po yung kailangan nating maging panalangin. Lord, break up the hard places in my heart and make me a good soil for your word. Na maging matabang lupa po ako. Na maging sisidlan po ako na tutubo po yung halaman ng maayos. Amen po. Gusto ko lang po din i-share sa inyo na yung union po with the word is marriage. Yung pag-connect po natin, yung pakikiisa po natin sa salita ng Diyos, yun din po ay kasal. Yun din po ay marriage. At nung nagtatanong po ako sa Lord, sabi ko, Lord, ano po bang meaning ng marriage? Sabi ng Lord sa akin, you are to marry the word until you age. Marry age. Marry age. Ewan ko kung na-gets nyo, pero yun eh. Yun talaga yung binigay ng Lord eh. From age to age. Habang lumalago ka, habang tumatanda ka, mas lalong dapat minamahal mo yung salita niya. Hindi yung pag tumanda ka lang, tsaka ka lang magmamahal sa salita niya. No. As early as bata pa tayo, let us train our child in the way he should go. Para pag lumaki siya, he will not depart from it. Amen po. So marriage is marrying the word of God until you age. Amen po. Ang tahimik nyo. Last po, nandito na tayo sa multiplied harvest. Bear with me. Sabi ko nga sa inyo, 40 slides to. Kala nyo lang. Ay, 41 ba? Na-scam kayo, pangatlo na tayo. Ito po yung mahaba. Paano po ba natin makikita po yung multiplied harvest? So dito po ako magtatagal. Sabi dito, we need to understand that marriage is not just the two of you. Hindi lang to sa inyong dalawa. Ito po'y usapan ng tatlong tao. Relationship po ng tatlong tao. Sino po to? Ikaw? Yung God's will mo? Thank you po, Lord. At yung yung Diyos po sa gitna ninyo. Dapat siya po ang sentro. Para kahit nanggigigil ka na, ay Lord, ikaw paling maabot ko. Medyo mahihiya ka ba? Marriage po is a lifetime covenant, not a temporary arrangement. Hindi itong pagkaayaw mo na, susugan natin yung kanta ni Pastora Rach, yung tungkol sa pag-ibig, na iluluwa na lang. Sabi doon sa awitin. It is a decision to remain committed, even when circumstances become difficult. Kapatid, kailangan manatili ka. Kailangan mag-i-stay ka. Kasi ang totoo po sa marriage po, yung pagpasok mo ng day 1, there will be rough days. Rough talaga, rough. Misunderstanding, disappointments, disagreement, even po yung mga moments na, di ko na ito mahal. Nakakairita. Bakit ko po yan nasulat dyan? Ako yan eh. There's no perfect marriage. Kahit po pastor po kayo, dumarating po talaga sa pagkakataon na nagkakaroon din po kayo ng problema. Kahit po puging-pugi ako sa asawa ko, nagkakaroon pa rin po kami ng problema. But a strong marriage is not built on perfect days. It is built on commitment. Sabi dito, marriage teaches us something important about our walk with Christ. Ano po yun? Yung union po, hindi lang po siya for intimacy, but it also requires commitment. Handa ka bang mag-commit? Kasi ang totoo po, yun po yung mahirap lakaran. Commitment. Madali pong magsabi ng yes. Pero kapag may problema na, kaya mo bang pangatawanan? Kasi doon po papasok yung
pagtitiwala mo sa Lord completely. Thank you po, Lord. Sabi nito, your commitment should be to God first. Sa Lord ka muna magko-commit. Kaya nga kayo nagva-vows eh. Kasi yung vow na yun, hindi naman yun para lang marinig niya. Kundi para ma-remind mo rin yung sarili mo. Na Lord, ito po yung gagawin ko para po sa Kanya na binigay niyo po sa akin. Halimbawa na lang po, gaya nga po lang shinare ko kanina na maraming rough days po ang marriage. Ang start ng day 1. May mga pagkakataon po talaga na wala namang ibang example, sarili ko. Eh, ang kagandahan dito, di siya makaka-reply, di siya makaka-react. So pag may mga rough days po kami, syempre po, di ba may love tank ka? Hindi na pupuno yung love tank mo kasi magkaaway kayo. Doon ko po na-realize, pina-realize po sa akin ng Lord na hindi yung asawa mo, hindi yung boyfriend mo ang kailangan magkumpleto sa'yo. Dapat kumpleto ka na muna bago ka pumasok sa relationship. Why? Pag nabangasan yan, affected ka talaga. Sobrang maapektuhan ka. Kailangan mo nang makita yung sarili mo na buo ka kay Kristo. Para kahit may kinulang sa Kanya, may kulang-kulang sa Kanya, bakit ang term? May kulang sa Kanya, hindi naabot yung love tank mo, sa Lord pa lang puno ka na. Maraming beses ko po yun ipag-pray ko, alam niyo na, Lord, puno niyo po yung love tank ko, kaya pag nakarap ako nakasmile na ako eh. Bakit? Lord po ang nagpupuno, hindi siya. Hindi yung love niya. Kaya ka natututong magmahal kasi mo ay unang nagmahal sa'yo. We loved because He first loved us. Kaya kailangan po, ang commitment natin hindi dun sa tao, but dun sa nagbigay ng taong yun, which is si Lord. Amen. Sa mga single po, thank you po Lord. Makakapag-pray pa kayo. Kailangan po pinaghahandaan yun. Kaya nga po, inuna ko mula dun sa picture ng marriage, preparation, and then the multiplication. Yung multiplied harvest. Kasi kailangan makita mo muna anong papasukin mo. Kailangan may vision ka. Magpe-prepare ka. At ito na yung, wala nang atrasan. Amen. Ang dami ko na sinabi, magpatuloy tayo. Sabi dito, ito yung kailangan lalabas sa bibig mo. Kung ready ka na mag-commit, I am committed. Not only when it is easy, pero kahit sa mga panahon na mahirap. Huhugot po ulit ako ng personal. Sabi ko sa inyo, mahaba ito eh. Thank you po, Lord. Alam niyo po, na-appreciate ko po yung you need to understand the perfect will of God and the permissive will. Kasi pareho ko po siyang nadaanan. Kapag perfect will po ng Lord, yung hinayaan mong na maranasan mo sa buhay mo, kahit pangit po yung nangyayari, magtitiwala ka. Kasi bakit? Sa Lord yun galing. Kaya nung time po, alam niyo naman na po ito QC Church eh. Hindi open book po yung storya namin sa inyo. Nung time po na pareho po kaming nag-alanganin po ng buhay po ng anak namin, doon ko po na-appreciate yung leadership ni Pastor Elias. Palagi ko po itong sinasabi sa mga kapatid ko, syempre sila yung unang kikwentuhan ko eh. Kayo na next. At sa mga, thank you Lord. Bakit? Napakahalaga po ng leadership ng lalaki. Kailangan po talaga man of God. Kasi paano po kung nasa life and death situation, paano siya tatayo? Kung hindi muna niya in-acknowledge yung commitment niya sa Lord bago sa akin at sa anak namin. Are you with me? Kasi kung hindi committed si pastor kay Lord at hindi siya magtitiwala, same with me. Kung hindi ako committed sa Lord, baka sumunod na po ako sa asawa at anak ko. Thank you po, di naman nangyari. Nandito pa nga po ako, nakatayo po ako. Kasi po, hindi po tayo nako-confirm ng commitment natin sa situation. But doon po saan? Sa una nating tingnan. We are looking forward for the marriage the day one. How the intimacy works. Makikita po yung commitment sa atin. Are you with me, church? Kaya masasabi mo, I am committed. Whatever it takes, Lord, sa'yo na po ang buhay ko.
hindi ka mag-aalangan. Kasi alam mong hindi ka pababayaan ng Lord. Amen. Commitment means fully surrendering everything to God. Wala ka lang ititira. Lahat, nakuha na eh. Ano pang natira? Buhay mo na lang maglilingkod sa Kanya. Amen po. Sige, baka umiyak pa ako. Tuloy na po tayo. How can I remain committed to my marriage with the Lord? Paano po ba tayong mananatiling committed sa Lord? Sabi po dito sa Revelations po, sabi dito, the Spirit and the bride say, come. Kanina po sabi natin, mayroong invitation. Ngayon po, dinadala ko na po kayo na kapag once na you receive the invitation, sabi doon, you are blessed with the invitation, ito na po yung sinasabi ng Lord, tara, pasok ka, sama ka, come. Are you ready, church? Amen, tara na. Whew! Gusto po kayong dalhin dito. Gusto ko po siyang ma-share po sa inyo. Na-share ko na po to sa WOW. Pero, ang Lord po ay dinadala po ako pabalik dito na ma-share po to sa QC Church. Hindi ko po alam kung bakit, pero hayaan po ninyong maibaba po to sa inyo ng Lord kung paano po siya nais ng Lord na maibaba. Sabi po natin kayo na sa ating salita, yung about marriage, yung sa tabernacle. Yung New Jerusalem, that the Lord wants to tabernacle with His people, and He will be our God. Ito po yung nais ng Lord. The Lord wants to tabernacle with us. Nais po ng Lord na manahan sa inyo, personally. Personally po to hindi to buong church kanya-kanya. Kasi our relationship with God is personal. Amen? So the Lord wants to tabernacle with us. Sabi po dito sa Exodus 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I will dwell among them. Ang Lord po naghahanap ng sanctuary. Naghahanap po siya ng matitirhan, ng matutuluyan. Sabi po kanina, the Spirit and the bride say, come. Handa ka po ba na papasukin yung Panginoon? Handa ka po ba na i-open yung sarili mo para sa Panginoon, church? Amen? Sige po, magpatuloy po tayo. Somehow, nadaanan po ito ni Pastora Rich last week. Pero gusto ko lang po siya sa inyong i-share kung paano po siya naiugnay sa atin pong tema. Meron po tayong tinatawag na Feast of the Lord. Tama po. Gaya nga po ng pinag-usapan natin kanina, sabi doon that the Bible starts and ends with marriage. Alam niyo po ba na yung last feast na hinihintay natin, kasi di ba po, 3 feast na lang po yung hindi na-fulfill? Ano po yung mga feast na yon? Yung trumpets, atonement, and tabernacle. Alam niyo po ba na yung tabernacle na yan, yan po yung ends with marriage. Alam niyo po kung bakit? Ito po siya. Ang tabernacle po, it is the feast of wedding. Wow! Thank you po, Lord. Hindi po aksidente. Nanais ng Lord na mag-tabernacle po sa atin kasi yun po yung nire-require. Yun po yung nais ng Lord na makita sa atin. Are you with me? Handa ka ba na yung Lord mag-dwell sa'yo? Lord, sama ka po sa bahay ko. Lord, sama ka po sa puso ko. Lord, sama ka po sa pamilya ko. Amen po. Kaya po ito yung pinaka-last ng feast kasi ito yung pinaka-ingrande. Ang kagandahan po yan, church, imbitado ka. Amen. Ikaw ang personal handpick ng Lord para makasama niya. Amen po. Tingnan po natin, ano po ba ng itsura ng tabernacle na sinasabi natin that the Lord wants to tabernacle with us? Ang tabernacle po ay nahahati po sa 3 parte. Ano po iyan? The outer court, the holy place, and the holy of holy. Sige, pag-aralan po natin siya, himayin po natin siya. Kapit po, kaya pa po. Thank you po, Lord.
Sige po. Doon po sa tabernacle ng Lord, yan po ay na-mention sa Old Testament. Pero remember po that the Bible starts and ends with marriage. So yan pong tabernacle na yan, hindi lang po yan pang Old Testament. It also talks about New Testament. It also about connects us with Jesus. Remember who is our bridegroom? Amen po. At yung laman po ng tabernacle, yan pong 6 na yan, it points out to Jesus. Pastora, hindi ko po masundan. Paano po ninyo nasabing yan po ay tinutukoy po si Jesus? Iyan po ay mga simbolo po nung sa tabernacle po nung Old Testament time. Let us remember, church, na ang Old Testament po ay kapahayagan ng New Testament. Amen? Kung the old has gone, the new has come. At yung new na yun, kasama po sa revelation nun, si Jesus Christ. Amen. Sige po, magpatuloy po tayo. Ito po yung tinutukoy ko, ang bagal po ng kortina. Si Jesus po yung tinutukoy dun sa tabernacle. Paano po yun nangyari? Thank you po sa... Kung titingnan niyo po yung pagkakaposisyon po ng mga elements po doon sa loob po ng tabernacle, it points out to Jesus. Amen? Aksidente po ba yan? Hindi po. Wala pong aksidente sa Diyos. Ang lahat po sa Kanya ay intentional niya pong ginagawa. So, ibig sabihin po, yung pagkakapwesto po yan, kung paano niya po yan nilatag sa atin pong mga Old Testament heroes, Old Testament mga Bible leaders, ang pinapoint out po nun ay wala pong iba kundi yung ating Panginoong Jesus that wants to tabernacle with us sa'yo ngayon. Amen po. So sige po, simulan po natin. Number 1, bago po tayo pumasok sa tabernacle, kailangan po merong password. Amen. Ang cellphone po may password. Sino po dito may cellphone walang password? Naku, medyo mahirap po yan. Lalo na kung nalapag. So ang pagpasok po natin ng tabernacle, meron po yung password. Ano po iyon? Pakibasa nga po sabay-sabay. 1, 2, 3, fire! Amen. That's the password. Bago tayo pumasok sa tabernacle ng Lord, kailangan punong-puno ng pasasalamat yung labi mo. Hindi ka makakapasok doon kung ikaw mismo hindi mo na-honor yung Lord. Anong ginagawa niya sa buhay mo? Are you with me? Kaya nga palagi tayong, thank you po Lord. Sa amin po sa church, sa Bulacan, medyo nagkaroon po kami ng slight change po sa aming program. Naihayag po kasi sa akin tong Psalms 100 verse 4. So ang ginawa po namin ngayon, bago po kami mag-praise and worship, nauuna po muna yung thank you po Lord. Para punong-puno po muna yung altar ng enter His gates with thanksgiving. Tsaka po yung end His courts with praise. Tsaka po kami nagpe-praise and worship. Yun lang po yung nabago. Nais lang po naming lakaran po ito. Na kailangan ikaw mismo napupuno ka. Ano ba yung mga bagay na dapat ipagpasalamat mo sa Lord? Kapatid, di naman kailangan drastic eh. Grabe yung kinikwento niya, sobrang supernatural. Yung gising mo nga lang sa umaga eh. Isang bagay na malaking bagay na pwede mo ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po. So sige po, magpatuloy tayo. Bago po tayo pumasok sa tabernacle, dapat alam mo po ang password. Enter His gates with thanksgiving. Kapag wala yung password, thank you po Lord. Naku, mahihirapan pumasok. Kasi baka may pride na hindi na na-acknowledge na ang Lord ang source of everything. Delicads. Sige po, magpatuloy tayo. Pasok po tayo sa outer court. Ano pong meron dyan? Number 1, the altar of burnt offering. I-relate po natin siya sa panahon natin ngayon
Kasi sabi po natin, it speaks about Jesus, our relationship, our day one with the marriage. To keep the fire burning, alam mo dapat kung paano ka napupoint dun sa tabernacle, sa church, sa dwelling place ng Lord. So number 1, sabi dito, the altar of burnt offering. Ano po ba ito? It was used to make atonement for sin and for complete surrender to God. So bago po talaga pumasok doon, yung mga Israelita nung panahon na yon, sila po yung nag-o-offer ng hayop. Remember? Yun po yung kanilang pambayad sa kanilang kasalanan. Yun po yung altar of burnt offering. Sa panahon po natin ngayon, it was the time we met Jesus and accepted Him as our personal Lord and Savior. Pagpasok mo, nakita mo yung Lord, yung kabutihan niya, napakabuti ng Lord. Yung burnt offering mo, mabiburn ka literal. Aalisin ng Lord yung kasalanan mo eh. Bakit i-acknowledge mo, Lord, I am a sinner and I need a Savior. Doon magsisimula ang pagpasok mo sa tabernacle. Are you with me, church? Let us desire to live a life pleasing to God. Unang-unang mamumutawi sa labi mo, I am a sinner. I need a Savior. Amen po. Sige, next po. Ano po yung next natin na makikita sa outer court? The bronze laver. Ano po itong laver na to? It was specifically for Aaron and his sons to wash their hands and feet bago po sila pumasok saan? Sa tabernacle, sa holy place, sa inner court. Or bago sila mag-approach ng pagbe-burn po ng offering. So sila po yung naghuhugas ng kamay at ng paa. Pasok po tayo sa panahon natin ngayon kung paano po siya ginawa ng Diyos sa atin ni Jesus. Water baptism. It is the public declaration of our faith in Jesus Christ. Sino po na dito yung na-water baptize? Yan po yun eh. We declare. It is, hindi na po ako yung nabubuhay sa sarili ko, but si Lord na po. Naalis na yung luma, napalitan na po ng bago. Publicly, pinapahayag mo na ikaw ay anak na lang Diyos, nalinis ka na sa iyong mga kasalanan. Sige po, magpatuloy po tayo. Pasok na tayo ng inner court. Thank you po, Lord. Uy, nagpo-progress ako, malapit na. Sige po, holy place. Ano pong meron sa holy place? Ano po, alam niyo po ba to? Ito po yung table of shewbread. Ano pong meron dyan? The bread that is placed on the table represents what? The Word of God. Salita po yan ng Diyos. Sabi dito, just as we eat bread to live, kailangan din po, kumain din po tayo ng salita ng Diyos kung paano po naipahayag sa Matthew chapter 4, verse 4. That man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito po yung table of shewbread. Hindi ka lang dapat concerned sa physical mo na pagkain. But yung marriage ng day one natin sa Lord, para masustain, para magpatuloy. Kasi hindi araw-araw masaya, may rough days. Para ma-remind yung sarili mo. Kailangan ko yung salita ng Diyos. Itong mag-fuel sa akin para makapagpatuloy. And that is the Word of God. Note that there were 2 rows. Dalawa po yung row, 6-6 yan. Ano po ibig sabihin yan? It speaks about the 66 books of the Bible. Hindi pa rin po yan aksidente. Yan po ay intentional na ginawa ng Lord. Hala, ang galing. O nga no, kasi 12 po yung tribes eh. So yung pagkakahati niyan, 6 tsaka 6. Ilan po bang ilan po bang book meron po ang Bible? Sinabi ko na kanini. 66 po. Amen. Yan po yung representation niyan. Kaya sabi po dyan eh, hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Sige po, thank you po, Lord. Next po, the altar of incense. Nasa gilid yan. So papasok, ito na po yung inner court. Nandito po yan. Ito naman na po yung nasa gitna, yung altar of incense. Ano po ba yan, yung altar of incense? Sabi dito, in the tabernacle, incense could only be offered by the priest. So priest lang po ang nakakapasok dyan. Bakit po? Siya po ang mediator.
between the people and God, symbolically bringing their prayers into the presence of the Most High. Sa panahon po natin ngayon, ay sabi pa po dyan sa Psalms chapter 141 verse 2, sabi po dito, that let my prayer be set before you as an incense. So sa panahon po natin ngayon, ano po yung altar of incense sa tabernacle po natin as we meet our bridegroom si Jesus? Sabi dito, the altar function as a space where we can build a daily connection. Paano? Through prayer and intercession. So God considers the prayers of believers to be like a sweet smell of incense. Nagiging mabangong samyu sa Lord ang panalangin natin. Mga kapatid, kaya siya nasa gitna. Amen. Kamusta ang pananalangin natin? Kapag prayer meeting, yung prayer meeting po namin, youth meeting. Youth prayer meeting. Pero mabuti po ang Lord kasi meron po mga youth na tumatayo. Nagiging mabangong samyo po sa Panginoon ang atin pong panalangin. Amen. Nawa po makita po natin yung connection natin sa Lord. Ang Lord po nais po makipag-usap. Ang Lord po gusto po niya tayong maging kadaldalan. Ang tanong po, handa ka po ba magbigay ng oras para makipag-usap? Marami pong nare-reveal na secrets ang Lord. Doon po sa handa pong makipag-usap sa Kanya. Kaya po nasa gitna yan, nagiging mabangong samyo. Sino po dito yung gustong nakakamoy ng mabango? O used to na dun sa, carry na, sanay na. Di ba palagi pong nais natin yung mabangong samyo? Lalo pag nagluluto, di ba? Oh, ako lang. Ang sarap amuyin po ng niluto. Ano to? Adobo to. Hoy, ano to? Nahuhulaan mo kasi mabangong samyo. Ganon din po sa Panginoon. Hoy, itong smell na to. Alam ko kung sino yung nagpipray. Kilala ko to palagi kasi ito nagkikreate ng smoke, ng incense. Kasi nakikipag-diig sa salita ng Lord. Sa presensya ng Lord. Through prayer and intercession. Amen po. Sige po, magpatuloy po tayo. Kanina po, yung nasa gitna, punta naman po tayo sa kabilang gilid. Ito po yung lampstand or yung menorah. Ano po yung tsura niyan, Pastora? Yan po, yung menorah. Ano po iyan? Sabi dito, Jesus is the true light that gives light to everyone. He has taken us out of the darkness into His marvelous light. So inaasahan po tayo ng Lord na ikaw po yung magiging liwanag ng mundo. Amen. You are the light of the world. Kung ikaw po ay puno ng salita niya, you're eating the word of God, you are giving time na magpadala ng mabangong samyo, definitely kapatid, nagmamanifest na yun sa'yo. Kaya siya nasa inner court. Amen. Ang problema po kasi madalas po sa atin, nananatili na lang doon saan? Sa outer. Nakapasok naman ang gate. Nag-thank you po, Lord. Pero palaging naghuhugas. Hindi na nag-desire na lumago. Church, ang Lord po, nais po tayo na makita doon sa marriage na willing po mag-commit. Na kumain, maglaan ng oras para manalangin. Hanggang eventually, kahit di ka na magsalita, makikita nila, may Kristo to. Nagmamanifest kasi sa'yo. Amen. May mababago po at mababago. Yung isa nga po namin kabataan nag-testify po minsan Sabi niya gano'n, hindi na po ako masyado nagmumura. Thank you po, Lord. Kasi may word ng masyado. So, ibig sabihin na bawasan. Amen. Kasi doon po nagsisimula yung pagbabago. Dapat hindi ka lang makukontento sa outer court. Kasi ang invitation ng Lord ay saan po? From glory to glory. Amen. Sige po, magpatuloy po tayo. Nasaan na po tayo? Nasa Holy of Holies. Isa lang po yung meron dyan, yung Ark of the Covenant. Pero meron po yung tatlong laman. Ito po yung
ito po yung pinakasagrado. Pero alam niyo po ang totoo, ito po yung nakakalungkot, hindi po lahat nakakapasok dito. Alam niyo po kung bakit? Kasi po yung iba po takot. Bakit po? Tingnan po natin kung ano po bang meron. Sige po, i-relate po natin yan sa relationship po natin ngayon sa atin pong bridegroom. Tingnan po natin, ang Ark of the Covenant po, meron po yung tatlong laman. Ano po yon? Yung covenant stone, yung meron pong 10 commandments. Next po, yung rod po ni Aaron na in full blossom. At yung last po ay yung ano po, yung pot of manna, yung jar of manna. So tingnan po natin ano pong meron dyan. Simulan muna natin doon sa covenant stones. Yung covenant stone po, ang nilalaman po nun ay ano, alam po ng Lord what is good and bad for us. Kaya ang ginawa po ng Lord, nagbigay siya ng 10 utos. Kasi po ang totoo po, ang tao po ay nasisway. Minsan nga kahit alam mo na yung law, nagloloko ka pa rin eh. Di ba? Kaya po ang word ng Lord ay ano, write them at the tablet of your heart. Kailangan talaga pinupukpok pa. Kailangan talaga dinidikdik. Kaya po nilagay ng Lord yan sa tablet para remembrance. Ito yung law na kailangan yung sundin. Are you with me? Yun po yung laman yan to remind us. At ito po, church, yung nakakalungkot. Even the very 10 commandments of the Lord, nababago na ngayon. Alam niyo po ba na nabago na po ang commandments? May napalitan na po na isa? Natitwist na po yung truth. Kaya alam niyo po, napakahalaga na naaaral din po natin yung 10 utos. Remember po, ang mga Israelites po, before they enter their deeper level ng pag-aaral ng salita ng Lord, nagkakaroon po sila ng ano? Nakalimutan ko. Bar mitzvah tsaka bat mitzvah. Ano po bang pinag-aaralan doon? 10 Commandments. Yun po yung foundation natin. Grabe nga po yung grace ng Lord. From 10, ginawa pang 2. Para hindi na mahirapan yung tao. Grabe po yung grace ng Lord sa atin. Pero we need to be reminded that this law is created para po sundin natin at malakaran natin. Kaya po siya nakatago dun sa ark. Kasi dapat po nakatago rin yan sa puso mo na susunod mo. Are you with me, church? When we say do not lie, kahit white lies yan, lie pa rin yan. Amen. Okay, next. Ano po yung next? Yung Aaron's rod in full blossom. Ito po yung tungkod ni Aaron. Ano po bang nangyari dyan? Ito po kasi nakita po yung tungkod na yan po ay nagkaroon ng bulaklak. Full blossom ng almond, flowers. Almond po ang tumubo doon. Sabi dito, kung makikita po natin, it speaks about what? God's full authority over His creation. At ano pa po dyan? Makikita po natin yung sinabi po ng kanyang salita, John chapter 15, verse 5. Pwede po ba magbukas po kayo ng Bible? Ano pong nakalagay dyan? Hindi ko na po tinype para po kahit pa paano. Si pastor po palagi nagpapalabas ng Bible. May naglagay lang po ko ng isa. Sige po, meron pong bang pwedeng magbasa? Amen. Paano po nangyari yung dry na tungkod? Nagkaroon pa ng buhay. Kung hindi po ang Lord, ang author nun, that apart from Him, we can do nothing. Amen. Church, God is in the business of what? Restoring everything back to its purpose. Kung titingnan po natin, kaya po siya tinawag in full blossom.
Kasi biblically po, ang meaning po niya na sudden miraculous burst of life. Dry na wala nang buhay, patay na. Paano po nangyaring namukadkad po yung bulaklak? Nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng magagandang mga dahon, hindi tuyo. Kasi bakit po? Yun po ang business ng Lord. To restore everything back from dryness. Kaya ng Lord buhayin. Ano bang parte ng buhay mo ngayon na sa tingin mo nagda-dry na? Pwede ka pong mag-declare, church. Kasi ang invitation po ng King ay para sa iyo. Blessed are those who are invited. Ikaw yun. Come. Para sa iyo to. God is in the business of restoring everything back to its original intent, to its original purpose. Kasama ka doon. Amen. Kasama doon yung pamilya mo, yung mga nakadugtong sa'yo. Amen. Thank you po, Lord. Sige po, magpatuloy po tayo. Last po, ito po yung pot of manna, yung jar. Ano po bang meron dyan? Siyempre, alam po natin yung lahat. It symbolizes what? God's provision, na walang imposible sa Kanya. Paano po nangyari na nasa gitna po sila ng disyerto, umuulan ng pagkain? Amen? Kung hindi po Lord ang nagpo-provide nun. Amen. Pero ito po, paano po kaya nangyari na yung Ark of Covenant nakapagtabi po ng mana? Kung yung pong mana na yun ay nasisira pagkalipas po ng araw na yun. Pero kapag Shabbat po, hanggang kinabukasan hindi yun napapanis. Kumbaga sa kanin, nilalagyan ng suka para hindi mapanis. Ano po kaya itong nasa jar of manna may suka? Para hindi po masira yung mana. Hindi po ba nakakamangha po iyon na wala po talagang imposible sa Panginoon? So kung titingnan po natin, this jar of manna teaches us something deeper. Alam niyo po ba na ang jar of manna, ito po ay made of pure gold. Hindi po pure gold na bilihan na. Pure gold. Yung pagkakagawa po niya, yung lagayan po niya, yung mismo po niyang lagayan ay gawa po sa ginto. Paano po ba naproproseso po ang paggawa ng ginto? Di ba po para po yan ay maging, yung hulma po niyan para masabi mong sakto na enough na maayos na ay pinapadaan po yan sa matinding apoy. Amen. Hinihilang yan. As in, hindi lang pabebe na apoy. As in, psh, psh. Tama po. Hanggang makita nila na naalis ng impurities. Ang natira na lang talaga yung makinang na ginto. Are you with me, church? Ganon din po yung nais ng Lord sa atin. Kaya po ito dito nakatago. If you hide the word of the Lord in your heart, and you desire that you will not sin against God, dito po tayo papunta. Naaalis po yung impurities. Sabi po dito, maidugtong ko lang po, God does not want a vessel that holds Him, but a vessel that reveals Him. Alam niyo po ba, na kapag ang ginto po ay tunay, ano pong pwede? Di ba kaya mong makita yung reflection mo? Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Para po kayong nananalamin. Kasi bakit po? Natanggaling impurities dun sa sa ginto eh. So, ang makikita mo na dun yung image mo. So, ibig sabihin, ano po ibig sabihin po nun, Pastora? Yung lagayan po ng mana na yan, hindi mo makikitang may lagayan. Akala mo po nakalutang yan na mana. Bakit? Kasi ang nakikita na lang po, ang nagre-reflect, yung mana. Are you with me? Nagigets po ba natin? So ano pong ibig sabihin yan? It's about who lives in us. Sino ba ang namumuhay sa'yo? Ang nais ng Lord makita, Christ-like character. Amen? If you are committed to dwell, to tabernacle with the Lord, ito ang makikita sa'yo, kapatid. You are a jar of manna. Hindi na nakikita si Sheila. Ang nakikita na yung Panginoon. Hindi na nakikita si Sister Faye. Ang nakikita na yung goodness ng Lord sa kanya. Kaya maraming naa-attract eh. Hala, ano kayang meron sa kanya?
Bakit ang daming problema, nakakangiti pa? Kasi ang reflection na nakikita, hindi na siya, kundi yung Panginoon. Amen. Mga kapatid, kaya to nandito sa Holy of Holies. Kasi iilan lang po yung tao na willing magpabasag. Iilan lang yung tao na willing talagang, Lord, patay kong patay. Lord, take away everything in me. Ang dali po kasing sabihin, Lord, susunod ako sa iyo, Lord. Pero pag sinabi ng Lord, handa ka ba? Whatever it takes. Doon po papasok yung commitment eh. That even sa rough times, you're willing. Lord, sa'yo lang ako. Dati po, pag nababasa ko yung Book of Job, mamangha lang ako eh. Nakaka-bless naman si Job. Uy, grabe, nakakaiyak tong part na to. Pero nung naranasan ko na, grabe talaga to. Iba po pala yung lundo kapag nabasag ka. Ang masakit dito, warak talaga eh. Pero hindi papayag ang Lord na doon mag-i-end ang story natin, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo kanina, God is in the business of restoring everything back to its own intent, original intent. Kung ang intent ng marriage is to bless us, to multiply, yun ang magiging end line mo, kapatid. Only if you will commit. Say with me, commitment ang nais ng Lord. Amen. The Lord wants to tabernacle with us inside the marriage. Nais ng Lord, makasama ka, kapatid. Only if mag-yes ka at sisimula mong ilakad, itapak yung paa mo. Sige, Panginoon, susunod po ako. Amen. Sige po, magpatuloy po tayo. Dito po ako magtatapos. Mga 3 slide na lang to, promise po. Bigla po itong inano ng Lord sa akin. Sinabi ng Panginoon. In Hebrew tradition and biblical numerology, the number 21 is often associated with extreme spiritual trial. May trial daw, yung number 21. Meron din daw po may experience natin yung delay. In the ultimate manifestation or realization of God's purpose. Remember that marriage is not always happy path. Remember, there are rough days. So talaga makaka-experience tayo ng spiritual trials and delays. Mapapagod ka, hihinto ka, madadapa ka. Pero hindi ito matatapos yung storya. Yun po yung meaning ng number 21. Church, we are 21 years. Going strong. 21 is viewed as the product of what? 3. Divine completeness, the Godhead multiplied by 7. Ano po meaning ng 7? Spiritual perfection and completion. At kung titingnan po natin dito, sabi dito, some esoteric and biblical commentators view it as what? Manifestation of the Spirit. The Spirit and the bride says, come. 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 Ano man yung maranasan mo sa pagtapak natin dito sa season na to, kasama mo ang Lord. Amen po. The point where God's hidden work is visibly brought to light by His will, by His divine will, church. Di ka iiwan ng Lord, di ka pababayaan. The tabernacle itself speaks about Jesus. And He is our bride. And He is our bridegroom. Ano pang imposible para sa Panginoon na hindi mo kayang pagkatiwalaan sa Kanya? Amen po. Ang number 21 daw po ay dalawa pong numeric number. Ito po yung Kaf, which is the 20, and Aleph, which is the number 1. Ano po ang meaning niyan? It is also famously the standard gematria value of the divine name what? I am who I am. Dito po ako nagsimulang maiyak. Wow! Saan po natin mapapasa tong I am who I am? Sa Exodus chapter 3 po, sa story po ni Moses, doon po sa burning bush. Church, ito po yung call sa atin ng Lord ngayon. The Lord wants your commitment. Papasok doon sa let the fire burning. Pero hindi ka masusunog, hindi ka mapapaso. Patuloy lang na mag-aalab. Sabi dito, God called to him from the flames. Told him to remove his sandal. Humility. Humility.
Let us acknowledge that, Lord, that apart from Him, we can do nothing. And commission Him to lead the Israelites out of the slavery in Egypt. Napakabuti po ng Lord. You are now 21 years old and you're being commissioned by the Lord. Thank you po, Lord. 21 years. Na-picture out mo yung marriage, kasama siya. You're preparing for it. The wedding, hindi lang po doon natatapos, but the start of the lifetime commitment with the Lord, doon po sa marriage ng day one. At ang nais po na makita ay you're being commissioned. You will remain deeply committed. Ikaw po yun, servant of God. Kapatid, ang call po ng church sa atin ay multiplied harvest. Ready na po yung harvest. Character mo na lang. Yung pag-yes mo na lang, yung commitment mo na lang yung hinihingi ng Lord. Let your yes be yes and your no be yes. Amen. Sabi ni Prophet Sadu, yes, amen. No, amen? Yes, amen pa rin. Remain deeply committed, mga kapatid. May plano, Lord, sa'yo. The best is yet to come. Sa season na to, kasama ka dun sa Great Harvest. Hindi ka lang makikinig ng kwento. May kwento ka rin. Amen. Thank you po, Lord. Church, tayo tayo. Nais ng Lord na ito. We need to be committed. Where? Inside our soul, inside our body, and inside our spirit. Ano po ba yung soul, body, and spirit na yan? Sabi po dyan, yung body from bondage, pinapalaya ka na ng Lord. Yung temple from being you, nawawash na, nagiging temple of God na. Your soul, nais ng Lord mag-fellowship sa'yo. Nais ng Lord makasama ka. Kaya nasa inner yun, nasa inner place, nasa holy place. Kasi nais ng Lord, He prepared a table para sabay kayong kumain. At ikaw ay mapagpala. At sa lahat, hindi tayo matatapos doon. We will hear the voice of the Lord. The Spirit of the Lord speaking to us. Come into His presence. Amen. Sige, church, can we just yuko lang tayo. We just pray. Paulit-ulit ko itong sinasabi kanina pa, that the invitation was given to you. And the moment the Lord laid that invitation to you, ang ulang bubungad sa'yo ay blessed. Pinagpala ka na. Tanggapin mo yun. And right now, the Lord is calling us. The Lord wants us to come. Come. Lahat tayo may takot naman eh. Lahat naman tayo pwedeng may fear ka na, kaya ko ba? Pero ito, the marriage is not just about you. It is about God who will work in you. About God who will be with you in every step of the way. Lord, ang magdadala sa iyo doon sa malalakaran mong harvest. Magugulat ka na lang, lahat ng tatapakan mo sumusunod na sa iyo. Bakit? Yun ang design ng Lord sa iyo ngayon, church. The Spirit of the Lord says, come. Come. Can you just pray the Lord? Lord, ayoko pong maging kwento lang. Ayoko po, Lord, na makikinig lang ako. But Lord, gusto ko po kasama ako doon. Kasi yung pangalan ko po, nandun po sa invitation, nakuha ko po yung pangalan na yun eh. Nakasobre po. Ako po yun. May gagawing storya yung Lord sa'yo, church, kapatid. God is good. And believe that God is good. And He will never stop being good to us. Thank you po, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord.
na yung kabutihan mo, Panginoon, ay dahil po sa pag-ibig mo. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging malalim sa amin yung kahulugan ng, Lord, I love you. Father God, I love you. And that love will compel us to draw closer, to tabernacle, and to stay committed. Marami na pong bagay, Lord, na nag-fail sa amin, Lord. But no, Lord, we believe that you will never fail us. That this marriage that you long for, na makita at maranasan namin, Lord, it will be the grandest above all na pwede naming atinan. Salamat, Lord, for calling us, for choosing us, Lord. Lord, teach us to trust you with all our hearts. Doon po papasok yung aming pagkukumit sa iyo, Panginoon, that whatever it takes, Lord, we will just obey you, God. Magtitiwala kami, Panginoon. Wherever you will lead our faith, God, we will just trust you, Lord. Dahil hindi mo kami pababayaan. Thank you po, Lord. Salamat po sa pag-ibig niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na we get to experience this kind of love. But Lord, this love, Lord God, we will remember it. At yun po yung mag-fuel sa amin daily to be committed, working out our relationship, a deeper relationship, ang aming pong pagtatabernacle, Panginoon, sa inyo pong presensya. Salamat po, Lord, dahil ikaw po ay mabuti, ikaw po ay tapat, ikaw po ay hindi nagmamahal. Thank you. Lord, tinataas ko po sa inyo ang Jugsco QC, declaring, Lord, na anuman po yung past glory, Lord, remembrance na lang yun. The best is yet to come. Gaya po ng sinabi niyo sa inyo pong salita, Lord, na hindi pa po nako-conceive ng aming mind, hindi pa po nakikita, hindi pa po naririnig, Lord, what God, but you, God, prepared dito po sa church ng QC, Panginoon. This is the time of breakthrough, God. The time of breakthrough, Lord. And they will experience the Spirit of God saying, I am who I am. Thank you, Lord, for opening doors. We will shut the voice of the enemy saying, hindi namin to kaya. But we will only hear the voice of the Lord saying, I am who I am. Thank you po, Lord, for being so committed and so loving to telling us, oh God, that this is the year of breakthroughs, saying, I am who I am. Salamat, Lord. Thank you po, Lord. We bless your name. We honor you, God. And yes, Lord, we love you. We love you, Lord. Sa inyo po lahat ng papuri, ang parangal at pagsamba. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.